Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,506 subscribers. Thank you so much guys. At malapit na po tayo sa ating 20,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ang pag-usapan po natin today ay dyan po sa Maynila, kay Mayora Hani Lacuna. Alam niyo po ba na tinanggihan pala ni Mayora Hani Lacuna ang alok ng ating butihing at magiting na Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos na maging PhilHealth Prexi. Nakakagulat na revelasyon. Ating alamin, tama po ang narinig nyo na inalok daw ni Pangulong Bongbong Marcos si Mayora Hani Lacuna ng Maynila na maging PhilHealth Prexi. Ikinatuwa ni Manila Mayor Hani Lacuna ang tiwala sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa alok na maging president ng PhilHealth. Subalit, mas pinili niyang manatili bilang alkalde ng lungsod. Kung ako sa kanya, mas gugustuhin ko na maging Pangulo ng PhilHealth. Kasi national po yun no? Mas maganda po yun. Doktor naman po siya. Naging mayor naman po siya. Naging vice mayor naman po siya. Ibig sabihin, nandun po yung yung pagiging managerial, may managerial skills po siya dyan. Okay? Unless otherwise, di po ba? Alam nyo na po ang ibig ko sabihin dyan. Nabatid ito matapos ang interview ng isang veteranong broadcaster na si Anthony Tunying Taberna kay Lacuna sa isang radio program. Sagot ng Mayora sa katanungan ni Taberna hinggil sa kung tatanggapin niya ang alok. In passing, nagsabi po si Secretary Herbosa, ang sagot ko po, hindi ko 40 yan, hindi po ko aalis bilang alkalde. Dahil nga po, hanggang Hunyo na lang si Mayora Hani Lacuna at mamaalam na siya bilang mayor ng Maynila. Matapos sagutin na Lacuna ang katanungan ay saka lamang sinabi ni Taberna na nasabi sa kanya Pangulong Marcos Jr. na siya ang napipisil na naiupo bilang PhilHealth President, bilang medical doctor, subalit hindi niya tinanggap ang posisyon. Bakit kaya? Ikwinento rin ng Taberna ng tiwala ni PBM kay Lacuna ay tulad rin ng tiwala ng kanyang ina, si dating unang ginang Imelda Marcos, ama naman ni Lacuna, na si dating Vice Mayor Danny Lacuna nung Metro Manila Governor pa ang ina. Ayan po, no? Kung ako sa kanya, kay Mayora Hani Lacuna, ay dapat tinanggap na niya po ang posisyon. Dahil tingin naman po natin, karapat dapat po siya dyan, no? Kasi pag PhilHealth President ka, most likely pwede ka nasa opisina at minomonitor mo na lang ang mga ginagawa, no? From time to time, pupunta ka sa mga ospital at may mga consolidation meeting yan, no? Tingin ko, kaya naman po yan ni Mayora Hani Lacuna, okay? Ano nga lang po, alam niyo po ba, kung hindi lang po talaga dumugyot ang Maynila, no? Okay naman si Mayora Hani Lacuna. Kaya lang dumugyot po Talagang nawala po yung mga ganyan po kasi ang gobyerno ng Pilipinas. Kung kunwari hindi ka kunwari proyekto ito ng kabilang wala na sa susunod na administrasyon. Tingnan niyo yung Dolomite. Maganda naman po ang Dolomite Beach bakit nawala? Yan po sinasabi natin. Yung mga build projects ni Duterte. Bakit? Wala na. Nakuha niyo po ba? Alam niyo po kung hindi lang big ticket itong MRT, itong LRT, mga ganyang projects na yan. Wala na rin yan for sure. Tignan niyo yung common station. Baka tingin nga natin, mawawala na rin yan. Dahil nga po, Duterte administration's project yan. Okay? Yung mga mga airports na yan, no? Mga proyekto na yung war on drugs. Ayan ang gustong-gusto natin, war on drugs. Pero ngayon, mga panahon ngayon, mga kaibigan ko, namamatay na mga kapulisan. Pag nag-raid, sigurado may patay. Pero last time around, pag may nag-raid, pag lumaban yung mga yon, patay ang mga drug addicts, drug pushers. Ganun po dapat talaga. Dapat matakot ang mamamayan sa kapulisan. Pag ikaw gumawa ng mali, nag-drugs ka, takot ka dapat. Yun po ang katotohanan doon. Di po ba? Ang hirap sa inyo Alam nyo,
dapat inaano natin, no, hindi po natin kinukonsinte ang mga drug addicts na yan. Nako po, pati mga politiko ng mga drug addicts, di umano. Okay? Yan po ang ano dan, ha? Kasi mahirap po eh. Ha? Yung tanimbala, balitaan nyo ba yun? Tanimbala? Bumalik na naman. Kaya kung ako kay Mayora Hani Lacuna, tawagan na si Pangulong Bongbong Marcos, no? Sige, ako na po ang i-appointar nyo na bilang Pangulo ng PhilHealth, no? At ako ay atras na bilang pagkamayor ng Maynila at i-endorse ko po si Yorme Isko Moreno Dumagosa na naging mayor ng Maynila. Yan po katotohanan doon. At ang sasabihin po natin ay tuloy-tuloy na ang kalinisan ng Maynila. O bilang PhilHealth, tulungan niya si Yorme Isko Moreno Dumagoso para sa mga PhilHealth beneficiaries ng ating lungsod ng Maynila. Sorry po. Ganun po yun. Ewan ko pa, yung mga bashers po natin dyan. Welcome, welcome, welcome. Ayan po ang katotohanan dyan, no? Matatalo po talaga si Mayora Hani Lacuna. Dahil nga po, mas mahalaga sa tao, hindi yung tulong-tulong minsan no? Yung nakikita, infrastructure, garden, mga allowances, no? Ospital, gamit sa ospital, eskwelahan, gamit sa eskwelahan, mga pangbaon, mga oportunidad. Biruin mo yon, senior citizens ka, pwede kang magtrabaho, suporta sa PWDs, infrastructures para sa PWDs, okay, pailaw, no, yung mga crimes, mga kotong-kotong na yan, traffic, etc. Yan po ang katotohanan dyan. Yan po ang kailangan ng tao. Pero kung ikaw ay magko-concentrate ka muna, no, so, padalaw-dalaw ka, ilan po ba yon? Diba? Hindi ko naman po sinasabi, mahalaga din po yon. Pero, kung kunwari, di ba, nakuha din po ba? Hindi po yung alam nyo, yung ayu-ayuda na yan, kaya po hindi umaangat si Martin Romualdez dahil nga po, nag-concentrate sa ayuda. Akala mo naman, ang mga tao ay pwedeng bilhin. Hindi po ganun. Pero pag ikaw, at itong mga taong ito, pinag-aral mo, tapos siguro pinabauna mo, ganyan. Sooner or later, magagamit nila ang pinag-aralan nila, no? Ay, nagpa-training ka ng TESDA, mura lang naman yon, okay? Nag-provide ka ng employment para sa kanila. No? Imbes na tulungan mo yan, sila na tutulong sa gobyerno. Nakuha mo? Through taxes. Nakuha? Tapos kung nahihirapan sila sa pagtulak ng, yung ng mga produkto nila from the farm to market. Bigyan mo ng kalsada. Eliminate mo yung middle income, middlemen, kumbaga. Nakuha nyo? Kaya po ganun ang kahalagahan ng gobyerno. Hindi po ito ayuda, no? Butik na yan, papipilahin mo yung mga tao, putang patronage politics yan pare. Papipilahan mo yung mga tao, pagpilang ganun, papaupuin mo, tapos paghihintayin mo ng ilang oras, bibigyan mo ng Jollibee. Bibigyan mo ng Jollibee na ganyan. Pagkatapos niyan ay magsasalita ka, no? Putik na yan. Lintik na yan. Okay? Kaya po tayo, mag-isip-isip tayo mga kababayan ko, Okay? Kaya hindi po mananalo yan yung Speaker of the House. Pasensya na po, Ever since, wala pang nanalo na Speaker of the House. Okay? Mitra. Tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, talo. Okay? Pangalawa, JDV, Joe De Venecia. No? Tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, talo. Okay? Pangatlo, Manny Villar. Si Manny Villar po, hindi po directing tumakbo. No? Tumakbo bilang senador ng Pilipinas, naging Senate President, tumakbo bilang Presidente ng Pilipinas, talo. Okay? Nakuha? Ngayon, hindi nakikita ni Martin Romualdez na tatlo na. Ay, in the past pa. Okay? Di ba? Nakuha? Ang nanalo lang yata na Presidente ng Pilipinas ay si Ferdinand Marcos Sr. No? Naging speaker yan, naging Senate President yan, tumakbo bilang Presidente ng Pilipinas, panalo. Okay? Martin Romualdez, hindi po. Tingnan niyo sa survey, laglag na laglag. Siniraan na lahat, nagpaayuda na lahat. Okay? Ang problema, hindi tayo naaambunan ng ayuda. Walang ayuda si #WalkWithLand ever since.
Bakit po ganun? Lentek na yan. Ha? Biruin mo ng pandemic. Mga kapitbahay ko dun, nagkaroon ng mga ayu-ayuda na yan. Pero sa akin, wala. Ano ba yun? Diyos ko Lord. Nalaman natin, malakas pala itong mga, sa hinayupak na barangay captain. Nakuha niyo po? Ha? Kaya po, yung mga ayu-ayuda na yan, hindi po tayo naniniwala dyan. Bigyan ng oportunidad ang bawat mamamayan ng Pilipinas at masasabi ko sa inyo, mga oportunidad na yun ay babalik nila sa gobyerno ng Pilipinas through taxes. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo!